Ma'am, remind lang po namin kayo na kailangan nyo mag-prepare ng 80 pieces na crew meals para sa amin on the day of your wedding. Wedding supplier red flags. 2 weeks before your wedding, excited ka na kasi malapit na. Tapos biglang nag-text yung coordinator mo. Casually na parang may prior agreement na kayo. Ma'am, remind lang po namin kayo na kailangan nyo mag-prepare ng 80 pieces na crew meals para sa amin on the day of your wedding. Kaya agad-agad, hinanap mo yung kontrata ninyo to check if may usapan ba talaga kayo na ganyan about crew meals. Only to find out na walang nakasulat na ganyan sa kontrata ninyo about crew meals. That line item doesn't exist anywhere. Pero based sa text ni coordinator, parang nag-e-expect na siya. Dahil 2 weeks na lang, kasal nyo na, pakiramdam mo, wala ka ng choice. Alam nga namang mag-back out ka, di ba? Non-refundable na yung mga naibayad ninyo. At kung maninindigan ka naman na hindi ka magpo-provide ng crew meals sa kanila kasi wala na kayong budget for this, natatakot ka na baka hindi naman nila ayusin yung trabaho nila sa araw ng kasal ninyo. Ganito yung scenario when you paid so much money in advance to the wrong supplier without clarifying all the inclusions and exclusions sa package nila. By the end of this video, you'll know exactly yung mga red flag behaviors ng mga suppliers or yung iba, nagpapanggap lang na suppliers pero scammer talaga. So you can protect your hard-earned money. If you just got engaged, first of all, congratulations sa inyo sis. Masaya ako para sa'yo and you deserve all the happiness and love coming your way. But I also need to warn you about some things. Kasi tingin ko wala namang ibang magsasabi nito sa'yo. The moment you post the engagement ring photo, expect mo na sunod-sunod na yung wedding content sa newsfeed mo at kapag nag-post ka ng looking for sa mga supplier groups, expect to be flooded with supplier packages sa inbox mo. Tapos yung mga kamag-anak at kakilala mo, may kanya-kanya rin yan na i-refer sa inyo. Then may makikita kang supplier na parang pasok sa budget mo tapos maganda yung offer. Mag-i-inquire ka and everything just feels so exciting. You're optimistic to get the best possible deals from wedding suppliers kahit first time mo magpaplano ng ganito kalaking event. That feeling is real. Iba talaga kapag newly engaged ka, very emotional and you're focused on making your dream wedding happen. Unfortunately, may mga tao na they know exactly how to take advantage of it. Alam nila na you're in a phase where you want to say yes, natatakot ka o nahihiya kang magtanong because you don't want to offend them. You trust them easily na hindi ka naman siguro nila lolokohin at hindi pa masyadong nagsisink in sa'yo yung term na non-refundable down payment. This is why I always say the first 30 days as a bride-to-be is the most critical phase. The decisions you make here are the hardest to undo. By the way, I'm Camille Fornella, founder of The Budgetarian Bride. Since 2019, I've been talking to thousands of Filipina brides na first time ikakasal. I also planned my own wedding without hiring expensive wedding planner. Kaya alam na alam ko how it feels. That's why I'm here to tell you the things about wedding planning na sana may nagsabi rin sa akin before. Now, you might be wondering kung bakit ginawa ko itong video na ito. Hindi ko gusto na takutin ka sis. I actually want you to enjoy your wedding preps. Pero, I want you to be aware na while there are a lot of trustworthy and professional wedding suppliers out there, meron din kasing iba na medyo shady or worse, scammer pala, nagpapanggap lang na supplier. And I want you to be able to protect yourself from them. Yun nga lang, mascam ka, di ba, ng 500 pesos on a regular day. Sasama na yung loob mo. What more kung mascam ka ng 5 to 6 digits sa wedding day ninyo? I hope na dumating yung panahon na wala ng bride or groom na may iskam pa ng mga ganito. Because one wrong supplier decision can cost you anywhere from 10,000 to 500,000 pesos or more. And in most cases, parang wala kang habol because the contract you signed was written to protect them, not you. It's not just about the money. Although masakit, mascam ng ganong kalaking halaga. Pero imagine mo rin yung stress at hassle at trauma na maidudulot nito sa'yo. Kapag nagbayad ka ng down payment tapos biglang di na nagparamdam o nag-reply si supplier or malapit na yung kasal ninyo, pulang-pulang pa yung deliverables nila, most of these scenarios happen. Kasi nga, first time mong ikakasal and you have no idea kung paano po protektahan yung sarili mo sa pakikipag-deal sa suppliers. So let's fix that right now. Red flag number 1, the crew meals, surprise! Ganito yan usually nangyayari. Nagbook ka ng package from a supplier. Maganda yung package. Pakiramdam mo parang panalo kayo kasi sobrang mura. Tapos, sobrang daming inclusions. Then, 2 weeks before your wedding, you get that casual message. Ma'am, yung crew meals po namin hindi pa po kasama yun sa package price. Around 20k po na additional ang idadagdag ninyo.
2 weeks na lang, kasal nyo na. Saan mo kukunin yung budget na yon? Hindi naman option na mag-back out at magpalit ng supplier kasi non-refundable na yung naibayad ninyo. Tapos, kung hindi ka na magbibigay ng crew meals, paano kung hindi nila ayusin yung trabaho nila sa wedding day ninyo? To give the benefit of the doubt kay supplier, baka naman nakalimutan niya lang talagang banggitin ito nung unang meeting ninyo. But the result is the same. Surprise expense, last minute na stress, and pakiramdam mo, nandun ka sa posisyon na wala kang choice. So sis, ito yung pwede mong gawin to avoid this kind of scenario. Before signing any contract or bago ka magbayad ng non-refundable down payment, kailangan mong magtanong, kasama na ba ang crew meals sa price na ito? Or ire-require nyo ba kaming mag-provide ng crew meals? If yes, gaano karaming crew meals ang kailangang i-prepare? Can you put that in writing? Kasi kung nag-usap lang kayo at sinabi nila nung una na hindi ninyo kailangan mag-prepare ng crew meals, tapos later on sasabihin nila na kailangan pala, wala kang proof. So make sure well-documented yung mga ganitong bagay. And speaking of contracts, red flag number 2 is for suppliers na hindi nagbibigay niya. Red flag number 2, walang contract, walang official receipt. May nakausap kang supplier na very approachable at nasasagot lahat ng tanong mo. Professional magsalita, mabait, at pakiramdam mo ay, ito na yata yung supplier na hinahanap ko. Tapos bonus pa, pasok sa budget mo yung package niya. So sabi mo, sige, magda-down payment na ako, ibubook na kita. Kaso, nung magbabayad ka na, napansin mo, wala siyang binibigay na kontrata sa inyo. Sabi niya, ma'am, isesend ko na lang po. Tapos, nung humingi ka ng official receipt, medyo naging komplikado na yung explanation niya. Nasa asawa ko po kasi yung resibo. Under po kasi kami ng ibang company. Or to follow na lang din po. At dahil napakabait naman niyang kausap, napaisip ka, okay lang naman siguro. Hindi naman niya siguro ko lolokohin. Sis, sa panahon ngayon, kailangan protektahan mo yung hard-earned money ninyo. Hindi porket mabait kausap, yung supplier, ibig sabihin, okay lang na walang kontrata. Since 2019, nakakatanggap na ako ng hundreds of messages mula sa iba't ibang brides. Paulit-ulit kong naririnig yung mga gantong kwento. Yung isang bride, nag-message siya sa akin. Nagbayad na siya ng 35,000 pesos sa isang semi-coordinator. 5 months before the wedding, hindi na siya nire-replyan. Tinanong niya ako, Miss Camille, normal lang po ba na hindi siya responsive kasi 5 months away pa naman ang kasal namin? Tapos may follow-up question pa siya. Kasama ba sa trabaho ng semi-coordinator ang paggawa ng reception program? Tutulungan ba niya akong maghanap ng wedding suppliers? Ang unang tanong ko sa kanya ay, ano yung nakalagay sa kontrata ninyo? Tapos ang sagot niya, wala po kasi kaming kontrata. Sabi niya, padadalhan niya ako. Ilang beses na po akong nag-follow up pero hanggang ngayon, wala pa. Tapos ang sunod niyang tanong sa akin, since wala naman po kaming contract, pwede po kayang magpa-refund na lang ako sa kanya at humanap ng ibang coordinator. At doon nagsimula yung mas malaking concern. Kasi para malaman mo kung refundable ba yung binayad mo, kailangan ng kontrata. Doon nakasulat kung refundable ba yung down payment, ano ang cancellation policy, ano ang responsibilities ni supplier at ano ang responsibilities mo bilang client. Kung wala kayong kontrata, ano yung pagbabasihan ninyo? Kung ayaw ibalik ng supplier ang pera mo, ang tanging aasahan mo lang talaga ay mapilit mo siya. At deep inside, may kabutihan siyang ibalik na lang sa yung pera mo. At kung umabot pa sa punto na kailangan mong humingi ng tulong sa DTI or mag-file ng complaint, isa sa mga unang hingin sa inyo ay kontrata at official receipt bilang patunay na totoo yung transaction ninyo. Kung wala kang maipakita, mas mahirapan ka ipaglaban yung karapatan mo. Hindi lang refund yung issue kapag walang kontrata. Hindi rin kasi malinaw kung ano ba talaga ang binayaran mo. Ano yung exact services nila? Ano yung deliverables? Kailan mo matatanggap yung mga bagay na yan? Anong mangyayari kapag na-late sila? May overtime fee ba? Lahat ng mahalagang tanong na yan, dapat nasa kontrata. Kaya kung may supplier na ayaw magbigay ng written and signed contract, para sa akin, red flag yon. At kung parang nahihiya kang humingi ng official receipt, wag. Karapatan mo yan. Hindi ka demanding, hindi ka difficult customer. Because at the end of the day, a professional supplier will never make you feel guilty for asking for a contract and an official receipt. In fact, sila pa nga yung unang magbibigay niyan sa'yo at ipapaliwanag pa nila sa'yo yan ng mabuti. Red flag number 3, showing you someone else's work and taking credit for it. This one is more common than most brides realize. May nakita kang photographer sa wedding group. Pag-check mo ng page nila, wow, gaganda ng photos, ganda ng lighting, ganda ng editing. At dahil match ito sa hinahanap mo at okay sa'yo yung rate nila, binook mo. Pero pagdating ng wedding day, parang may mali. Pag di nila makuha yung shots na gusto ko, papatanong ka, sandali.
Bakit parang ibang-iba yung output nyo ngayon compared dun sa nasa page ninyo? The person in front of you has no idea how to recreate any of it kasi hindi man pala sa kanya yung photos. Or worse, AI pala yun. Iba kasi they will pull images from other studios, Instagram pages, and lookbooks and present them as their work. Most likely kapag bago pa lang sila and they don't have enough photos to prove their expertise, may ibang tao na kumukuha na lang ng photos mula sa ibang photographers, sa ibang studios, or kung saan-saan sa internet. Tapos yun, ipopost nila as their portfolio. Kaya, tandaan mo to sis, don't just fall in love with the portfolio or sa mga photos na nasa page nila. Ask for samples from their previous clients, and sa technology ngayon, you can reverse image search para malaman mo kung kanila ba talaga yung photos na nakikita mo. Pwede mo rin tanungin sila directly. Lahat po ba ng nasa portfolio ninyo, kayo or yung team nyo po mismo yung kumuha? Kasi madaling magpakita ng 10 to 20 beautiful wedding photos. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-deliver yung ganong quality sa wedding ninyo? At kung yung simpleng pag-clarify lang, magiging defensive na sila, magagalit, or ipaparamdam sa'yo na parang ang hirap mong kausap, I think that's also an answer. A professional supplier understands that you're investing serious money to them. Dapat madali sa kanila na patunayan na gawa nila yon. You just have to ask them politely. Red flag number 4. Advance payment pressure, nangungutang, and the post-payment ghost. Tatlong red flags. Same root problem. Si supplier ay may issues sa cash flow niya. First, humihingi siya ng advance payment. Kahit na yung nakalagay sa contract ninyo ay 50% down payment lang ang kailangan, kakabayad mo pa lang, si supplier nagme-message na kaagad kung pwede raw ba na mag-full payment ka na. And most couples actually want to pay in full whenever possible kasi bawas isipin yun sa kanila. Kaso you have to know that it's also a sign that this supplier needs your money to pay for something else. Kapag may supplier ka na naniningil for more than what's written in the contract, that is a cash flow problem sa side nila at yung pera na ibabayad mo para sa kasal, they might use that to pay for something else. Second, check wedding groups before you book anyone. Seryoso, search the supplier's name or the company name because there are people out there who are known in the community na madalas nangungutang. Borrowing money from clients or fellow vendors is another sign of a cash flow problem. Third, post-payment ghosting. Nung nag-i-inquire ka pa lang, they were responsive, excited, replying within the hour. The moment na nagbayad ka na ng non-refundable down payment, suddenly it takes 5 working days to get a reply. Meeting mo, nare-reschedule, parang ibang tao na yung kausap mo. The worst thing that can happen kasi kapag may cash flow problem si supplier, baka bigla na lang siyang mag-declare ng bankruptcy or biglang maglaho. Paano na yung mga naibayad nyo sa kanya? I can't imagine the stress. Kaya suriin yung mabuti yung suppliers before you book them. Before we end, let me tell you na marami pa rin namang professional suppliers out there. Most of them are talented people who genuinely care about your wedding. This video is not about assuming na lahat ng suppliers ay i-scamin ka. It's about understanding that nobody else is looking out for your budget. It's your responsibility to make sure you're choosing the right suppliers. I've mentioned before yung BES mindset, and I think it applies here. B, boundaries first. Know your non-negotiables before you walk into any meeting. E, expect less from verbal promises. If it's not in writing, how can you prove it? Ano ang panghahawakan mo? And S, scrutinize unusually low offers and free add-ons because those almost always come with strings attached. Quick recap tayo mga sis. 6 red flags. Crew meals expense na malalaman mo lang last minute. No contract, no official receipt. Portfolio fraud. Advance payment pressure beyond what your contract says. Supplier na nangutang and supplier na hindi na nagpaparamdam after paying non-refundable down payment. 6 things, 1 rule, if something feels off before you pay, it will feel 10 times worse the week before your wedding. Your wedding is not just one day. It's months of decisions. If you want a step-by-step system for actually booking suppliers the right way, not just knowing the red flags, but knowing exactly what to ask, what to look for in a contract, and how to plan your entire wedding without hiring an expensive wedding planner,
Then the ebook is your next move. Wedding planning for the clueless bride-to-be. It walks you through the full DIY wedding planning process from day one of planning until your wedding day. It comes with a budget tracker, an RSVP tracker, the ultimate wedding checklist, a list of things to ask every single supplier. Lahat yan for only 1,620 pesos. Para mo lang akong nilibre ng lunch or dinner, pero makukuha mo na yung buong system na ito. Link is in the description and pinned comment. If this helped, please subscribe to my channel kasi marami pa tayong pag-uusapan about wedding planning. Happy preps!